Ngayon po, sino ang bumibisita dito sa mga kabataan na 'to? Meron ba kayong nakikita na posibleng involved na sumusuporta sa kanila? Maraming problema ang Pilipinas. Pag sinabi mong korupsyon ang isa sa problema ng Pilipinas, napakalawak nito. Dahil sa different groups and ideologies na gumagamit ng korupsyon para mapalawig pa yung end goal nila. Be it pansarili, be it sa kung anumang ideology meron sila. But it is the same corruption na dumudurog ng bansa natin. And ngayon, pag-uusapan natin yung isa sa korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Hindi lang siya basta sa mga Nepo babies or doon sa mga political dynasties, pero isa to sa matagal na problema ng Pilipinas. Ang communist insurgency. This is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Kanina po may mga abogado po nga pumasyal sa kanila dito, mga 7 abogado po ito para tignan po yung kanila pong sitwasyon. At ito po yung miyembro ng mga party list po natin. Anong party list po 'yon? Kanina po nandito po yung Akbayan Party List, nandito rin po yung ACT Teacher, nandito rin po yung Gabriela. Sila po ay wala namang kinalaman dito sa grupong 'to at nagbibigay lang ng tulong legal. Tama po ba? Kasi po sa nakuha nating impormasyon, may mga miyembro po sila doon sa mga nahuli natin. Nakasama sa riot? Yun po yung impormasyon po nating nakuha. Alam mo yung nakakatawa yung isang reporter doon. Parang hindi siya makapaniwala na kasama sa mga nag-riot yung mga members ng Gabriela, Anak Bayan at ACT Teachers. Which is very common naman na ginagawa nila lalo na nung mga nagraraling member nila. Sila madalas yung magulo or nagke-create ng kaguluhan lalo na sa bansa nating Pilipinas. Now, when it comes to these kinds of things, medyo sophisticated yung pamamaraan nila. Kasi nga, marami silang armas na legal, like for example, yung party list, and na-infiltrate din nila yung grupo ng mga human rights kuno. And meron din silang mga set of lawyers na kung saan sila yung nagtatanggol every time na may grupo sila or kamiyembro sila na mahuhuli through these kinds of acts. And kahit na yung mga nahuhuli na CPP, NPA, NDF, meron sila na tagapagtanggol dyan. Kaya nga, very hands up ako sa kung ano yung nabuo nilang sistema para mapatagal ng ganito katagal yung revolusyon na pinagagawa nila sa Pilipinas. Or, the better term is yung terrorism na ginagawa nila sa Pilipinas. Well, the end goal, pretty much the same as the other political dynasties or corrupt politicians. The end goal is so that they could rule or be the ruling party sa Pilipinas. Someday, hindi man in the near future, but they are still able to keep on pushing that kind of goal through whatever means they have or they can do. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.